nag-start na ako magbayad doon sa mga obligatory. Tapos, nag-travel. Pwede ko po ba siyang i-stop kasi kumbaga nag-travel po na medyo malayo. Ano pong, pakilang tanong, pwede bang stop? Ano po yan? Kumbaga nag-start na ako mag-fasting sa binabayaran ko, and then nagkaroon na po ng travel o pagbibiyahe na medyo malayo, mga 10 or 11 hours. Pwede po bang stop mo na yung pagpapasting na next day na lang? Hindi po ba yun Okay. Sige, barakallahu fi sa iyong katanungan, no? Jazakallahu khair sa tanungan. So ito ay bahagi, walang duda, ito ay bahagi ng kabutihan ng iyong takwa. Mashallah, sapagkat ang Islam ay relihiyon ng awa at may mga ruksa, kumbaga ay kaginhawaan lalo sa mga paglalakbay. So bilang maikling sagot, yes, totoo, oo. Pinapayagan sa Islam na huwag ipagpatuloy ang qada ng fasting kapag ikaw ay nasa safar o nasa paglalakbay. Kung ang paglalakbay ay syempre sharia, ibig sabihin valid ay according sa sharia at may higit o mayroong bigat o hirap sa tinatawag na katawan. So, ito ay pinatunayan o sinusugan ng banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra." Surah Al-Baqarah, verse 184 ng banal na Quran. Kung sino man sa inyo ang may sakit o nasa paglalakbay, mag-ayuno ng ibang bilang ng mga araw. So, bagamat ito ay sa konteksto ng Ramadan, so ang parehong ruksa, ang parehong tinatawag na sabihin natin ay permiso, no, ay umabot din sa qada. Ito ay applicable din sa tinatawag na qada, which is yung pambayad ng mga araw na na-miss sa buwan ng Ramadan, ayon sa mga ulama natin. So, paano kung ang qada ang ipinag-ayuno mo pero kailangan mong mag-travel? So, may pagod, halimbawa sa travel na yun, kasama ng pagod, init, hirap sa biyahe. So, pwedeng itigil ang qada at ulitin sa ibang araw. Or short travel lamang, comfortably, walang ihirap, no? Pwede pa rin ituloy kung kaya mo. At pwede mo pa rin sabihin natin hindi tuloy kasi since you are a traveler. Gabi ang biyahe at hindi nakakaapekto, mas maganda kung ituloy ang qada kung walang sagabal. So ang mahalaga, hindi ka pinipilit ng Islam na mag-ayuno kung may hirap, lalo sa paglalakbay. So since you are a traveler, meron kang palaging ruksa o permiso na pwede mong itigil at pwede mong tinatawag na i-continue depende sa kalagayan mo. So, ang qada ay naantala lang, hindi nawawala. Kaya kung tumigil ka, kailangan mo pa rin bayaran ito sa ibang araw bago dumating ang susunod na Ramadan. So, halimbawa, may utang kang 3 ng Ramadan, nagqada ka ng 1 araw, sa pangalawang araw ay biglang kailangan mong bumiyahe ng 200 kilometers o higit pa. So, pwede mong itigil ang pag-ayuno sa araw na iyon, bayaran mo na lang ito sa ibang araw. Okay? Ano na ba yun? Malinaw po.